Paano ang takbo ng puso mo ngayon? Mabagal, mabilis, o sakto lang? Sa nagdaan na araw ng mga puso, hangad natin na maipadama ang init ng ating pagmamahal sa iba't ibang tao. Ang iba, nag-e-effort para sa kanilang mga katuwang, para sa pamilya, at syempre, tayo para sa pinaglilingkurang bayan. Magandang araw po muli, ako si Mark Anthony Malitan at welcome sa ikalawang episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service. Pusong malakas, serbisyong maaasahan. Maghanda ng makinig, maging maalam at responsableng mamamayan. Isa sa mga sangkap na kailangan natin bilang isang kawani ng bayan ay pagmamahal. Tulad na lamang ng paglilingkod sa ating mga mamamayan, stress man at nakakapagod sa mga kalamnan, ginagawa pa rin ng may puso, may pagmamahal para sa bayan. Para po sa araw na ito, narito upang i-guide tayo sa Healthy Heart Tips. Makakasama po natin mamaya ang isang eksperto para sa kalusugan ng ating mga puso. Isang cardiologist at ang director ng The Medical City Heart Failure Program, Dr. Glenn Rose Advincula. At para sa nalalapit na CSE PPT ngayong ikalawa ng Marso, tatalakayin po natin ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan at ihanda sa araw ng examination. Halika at samahan muli ang inyong lingkod dito lamang sa ikalawang episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service. Magandang hapon po, Doc Advincula, and thank you for being here. Ito po ay ikalawang episode natin dito sa Beyond the Desk. Siyempre, hindi na natin patatagalin pa, pero bago ako dumako sa unang tanong ko, Doc, pwede po kayong bumati sa ating mga tagapanood. Magandang hapon din sa iyo, Mark. I'm happy to be here. First time ko dito sa iyong programa. Yes, sa programa po ng CSE-NCR. Now, ano po ba yung mga most common o pangkaraniwang kinokonsulta sa inyo na mga karamdaman o may kinalaman sa puso? So, sa mga Pilipino, ang pangkaraniwang sakit sa puso ay dadalawa. Yung heart attack na tinatawag natin or pagkabara ng mga ugat ng puso at ang tinatawag nating heart failure o ang pagpalya ng pump ng puso. Ibig sabihin hindi na siya makakilos ng adequate or tamang blood supply para sa buong katawan. Dito sa dalawa po na nabanggit nyo na most common, ano pa kaya yung mga sanhi or iba pang mga most common na pinanggagalingan o dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong mga sakit na puso? May kinalaman ba yung stress sa trabaho? Yes, definitely. So, unahin natin yung heart attack. Yung heart attack, may kinalaman sa genetics yon. Halimbawa, maagang nagkaroon ng heart attack ang father o kaya ang mother. Number 2 is yung lifestyle. Kasama na doon yung nabanggit mong stress. At the way na ginagamit natin ang ating katawan, mga pagkain, walang exercise, sedentary ang lifestyle. Siguro nasa punto na tayo na very interesting to know ano nga ba yung mga tamang pagkain bilang bahagi ng pag-iwas dito sa mga heart problems na ito na dapat ay ginagawa po natin or kinakain natin. Yes, simple lang yung pagkain. Iwasan lamang yung mga highly processed foods, mga delata, fast food. Karamihan sa Ayun po yung medyo masarap to, lalo pag nasa opisina yung order ng mga fast food, tapos nagmamadali ka sa bahay, instant, lahat ng gusto mo, pero yun pala, alam naman namin dapat iwasan, just that, ito yung pinakamabilis lutuin, so bawal na bawal pala talaga. Basta, the rule of thumb is kung mabilisan, mukhang hindi masarap. Baka hindi yun masustansya. There's nothing wrong with home-cooked food kasi alam mo kung gaano kadaming asin ang nailalagay mo, gaano kadami ang mantikang naisama mo dun sa pagkain. Kaya nga lang, sa lifestyle na meron tayo ngayon mga kabataan, talagang napakadami ng mga order, Grab, fast food,
yun ay not necessarily healthy for you. And you've mentioned kanina yung tungkol sa exercise. Gaano kahalaga yung ehersisyo para doon sa pagkakaroon ng maayos na puso? Exercise is key actually. So bukod sa tamang pagkain, kailangan sabayan ng movement, body movement. 15-20 minutes na paglalakad in a day is not bad. So halimbawa, you're an office person, tulad ng karamihan sa mga ating manonood, pwede namang mag-park ka ng medyo malayo para you'll be forced to walk to your office. So pwede rin na imbis na sumakay ng elevator, gumamit na lamang ng stairs. So, even during your office hours na wala masyadong exercises na parang gym type, then at least merong konti. Alright. Napakahalaga talaga na you practice or you exercise for your own benefit as well. Ano naman kaya, Doc, pa yung mga maling, kumbaga, information or maling paniniwala pagdating sa heart problem? I'm glad you asked that one, Kasi lalo na pag may heart failure, halimbawa, nagkaroon ng heart attack, hindi napansin o hindi naasikaso, at pumalyan na talaga yung pump ng puso. Karaniwan sa mga Pilipino, akala nila, uminom ng napakadaming tubig, cleanse the body. But in fact, magmamanas or magkakaroon ng swelling ng katawan, kasama na ng extra tubig sa tiyan at sa legs, lalo na makikita mo doon, dahil hindi na nakayanan ng puso yung pag-pump ng extra volume sa dami ng ininom na tubig. So, pinag-uusapan natin, Doc, audience natin, yung mga government officials and employees, ano yung mga contributory doon sa mga heart-related problems na yan? For government officials, madalas talaga kasi they are desk jobs. So, wala sila masyadong exercise because of a, 8 to 5 job. So, sa tingin ko, isa sa mga contributions nun is yung type of work na meron ka. Walang masyadong exercise habang nakaupo sa desk job. Okay, and nabanggit nyo kanina yung tamang oras ng pagtulog kasi lalo pa nagtatrabaho ka sa opisina, hindi mo na naman nabubuo yung 8 hours, Doc, So, meron bang talagang dapat ito yung itulog mo? The ideal is really 8 to 10 hours of sleep. So, mas maganda kung nagsimulang matulog bago ng alas 10 ng gabi para yung mga hormones, yung growth hormones at kung ano-ano pa ay magkaroon ng nadir or gumanda ang levels nila so that you are well rested the following day. Yes, naku, thank you. Alam mo, ang nakikita ko po sa ating usapan, Doc, napakahalaga na talagang meron kang expert guidance. Yes. Doon sa mga ginagawa mong hakbang, doon sa diet mo, doon sa mga exercise, o doon sa mga heart-related problems, it's very best talaga to consult with an expert. Mahirap kasi na ikaw lang yung magdedesisyon on your own. Ano mo? Now, sa struktura or dun ba sa babae o sa lalaki, meron ba yung pagkakaiba or sa edad? May kinalaman ba yung mga heart-related problems dito sa mga natin, sa kasarian po natin, etc.? Meron actually. First is yung mga kababaihan, hindi sila masyadong mataas ang pain threshold nila. So pag may naramdaman, pwede nilang isang tabi muna. Samantalang yung mga lalaki, pag may naramdaman talagang mabilis silang magpakonsulta. So that's one. Kaya kadalasan yung mga babaeng mayroong sakit sa puso, medyo nasa late stages na namin nakikita dahil medyo talagang malubha na yung karamdaman nila bago sila magpaksisa sa doktor nila. Mas maaga naming nakikita yung mga lalaki in general. Mas mababa ang threshold nila sa mga simptomas nila, kaya una naming nakikita at mas nauna din sila naman nagkakaroon ng mga sakit dahil hindi naman sila nanganganak, Bilang panghuli, Doc, baka meron kayong nais sabihin, mga tips for example, ano yung huli nyong mensahe para sa mga tagapanood po natin na may kinalaman sa kanilang mga puso na hindi natin nabanggit kanina? So ang mensahe ko lang sa mga kababayan natin, is just stay healthy, eat the right food, sleep your normal 8 to 10 hours and exercise if you can. But kung talagang meron na talagang nararamdaman, wag mag-atubiling pumunta sa inyong doktor. Wag kayong mahihiyang magsabi na meron. Kung wala naman talaga, the doctor will always tell you na wala yon. At least, it's your peace of mind. Pero kung meron, ay at least maaga naming makita at ma-diagnose para sa inyo. Yes, thank you very much.
Maraming salamat po, Dr. Advincula, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. I am sure na maraming napulot at nakuha at nakamusta natin yung mga puso po natin kasi habang nakikinig siguro tayo, ina-assess po ba natin kung ano nga po ba yung kalagayan ng ating mga puso sa kasalukuyan at napaka-helpful po ng inyong naging discussion. So muli, mula po sa CSC-NCR, maraming salamat po. Thank you, Mark. Alright. Kung kanina, kinamusta po natin ang kalagayan ng ating mga puso, ngayon naman pag-usapan po natin at kamustahin ang ating mga requirements para sa nalalapit na March 2 Civil Service Examination Pen and Paper Test. Kasama po natin siyempre ang Supervising Human Resource Specialist ng Examination Services Division, walang iba kundi si Mr. Andres Fambuena. Magandang hapon, Mr. Fambuena. Maganda nga po, Sir Mark, and good afternoon also sa mga nanonood sa atin. Yes, at hindi na natin ito patatagalin pa, kasi another exciting topic for this episode is to talk about the upcoming exam. Sa part ng mga examinees, ano yung mga dapat gawin bago mag-exam mula sa review hanggang sa paghahanda ng mga dadalhin? Well, of course, exam po ito, no? So, definitely, they have to have a review at least. No, pag-aaralan nila yung mga dapat pag-aralan. Although I believe we have included that in our announcement, examination announcement number 9 last year. Nandun po yung mga topic kung ano yung mga masasama sa exam. So pag-aralan nila yon, and then siguro magpahinga sila bago sa exam. Kailangan talaga meron silang complete rest. Tamang-tama kasi kanina pinag-usapan natin yung tamang pagtulog. So siguro gamitin at i-practice natin ito during the time of the examination. Sa mismong araw ng examination, ano ba yung mga kailangan nilang dalhin at ano yung mga bawal? Okay, syempre kailangan natin magdala ng ballpen. Yun ang gagamitin natin. Pag pencil, hindi na talaga? Hindi na pencil. Alright. Although meron tayong gagamitin pencil doon, pero ang ating room examiner na magdadala na. Okay. So, dali natin yung ID, yung valid ID na present nila during the time ng filing na exam. Very important yun. Without that, baka hindi sila makapasok sa school. So, no valid ID, no exam yan. Alright. Siyempre, gusto kong malaman, ano nga ba yung school assignment ko? Paano ko ito malalaman? Okay, meron tayong natawag na online notice of school assignment. So by this time, pwede na siya ma-access. I-click nyo lang, hanapin nyo lang sa Google yung ONSA. Then, sagutan lang yung information doon. So lalabas yung pangalan nila kung saan silang school. Alright, and in the event, for example, that I find it very challenging for me to locate kung ano yung school assignment ko, ano yung pwede kong maging alternative? Pwede ba akong tumawag sa Examination Services Division? Definitely, sir. Pwede silang tumawag sa amin and kami ang maghahanap ng school assignment. Yes, and siguro pwede rin sa mga field offices, ano? Yes, sir. Kasi provided naman din sila ng mga school assignments. Yes, sir. Buong CSC-NCR. Yes. Bigyan natin ng copy. No? And now, meron mang pagkakataon na malilate ako, na-late ako halimbawa sa pagpunta ko dun sa testing center. Meron bang time na hindi ka na ito papapasukin at all or anong ginagawa dito? Ang advice ko sa kanila, dapat mga around 6 o'clock nandun na. Mataas ang possibility ng malate ka kung hindi ka prepared, no? Especially kung saan ang testing center mo. Although alam mo siya, pero hindi mo naman siya pinuntahan before the day of the exam. So yun ang gusto kong gawin nila, na once malaman nila yung kanilang testing center or venue, puntahan nila before the day para alam nila yung pasikot-sikot ng daan. Ngayon, based on my experience, yung mga nalilate, sila yung mga naliligaw. Oo. Now, here's we have the examination day. Pumasok na ako sa aking room assignment. Ano-ano yung mga forms na ine-expect ko bilang examinist to accomplish? Doon sa exam attendance sheets natin, nakalagay po doon yung mga seat number kung saan ka dapat naroon. So take note, kung ano yung seat number mo sa attendance sheet, dapat doon ka rin nakaupo. Tingnan mabuti yon, ano? And then, under that examinee attendance sheets, makikita natin yung basic information about the examinees. Nandun yung full name niya, birthplace niya, and date of birth. Okay. So,
Kung meron mang inconsistent doon sa information na yon na nakita natin doon sa attendance sheet, meron portion doon sa gilid na ilalagay natin kung ano yung correct na information na dapat nating ilagay. Kasi pag ito ay hindi natin na-correct, kunyari merong wrong spelling or mali yung date of birth or even yung ating place of birth, may mali, nakapasa ka. Yun ang mag-register sa record ng CSE. So pag clean mo yung certificate of eligibility mo na merong pagkakamali kahit isang letra lang, hindi yun i-release ng CSE. So mayroong another process na gagawin like the correction of personal information na maaaring magtagal yung release ng yung certificate of eligibility. Pag ganun yun po yung scenario. Now, tapos na yung exam. Ano ang ine-expect ko na petsa ng paglabas ng resulta nito? 60 days ang ating target date dyan. So after the exam, we will release yung the result of the examination after 60 days. Alright. May official announcement naman ilalabas ang bawat CSE offices para dito sa result of exam. Yeah. So yung announcement natin will be posted sa ating official website. So 60 days yun, and another posting po yan dun sa claiming kung pwede na siyang i-claim. Alright. So before I forget, after the exam, make sure yung ating examinees ay makapirma doon sa retrieval portion ng room examiner's report Okay. once they surrendered yung kanilang materials. Yung test booklet at saka yung answer sheets. So, very important ito. Once na you sign that document, sabihin, yung materials na nasa iyo ay naisoli mo na. Correct. So, nawawalan ka na ng responsibility doon. Yes. So, clear ka na, ika nga. May mga nakakaligtaan pa rin. So, ang problema natin dito, pag nakaligtaan natin yan, kahit nasaang lupalo po kayo, patawag po ulit kayo ng CSE Correct. para pirmahan yan. Huwag natin kalimutan, before we leave the room, make sure na napirmahan natin yung signature of examinees doon sa room examiner's report. Alright, so malinaw po yun na dapat po meron tayong pirma doon po sa report na yon indicating that we have surrendered or submitted our test booklet and answer sheet. Since you've mentioned about this tip in taking that exam, do you have other tips to share sa mga mag-e-exam this March 2? Well, of course, we have to dress appropriately. So sa mga examinees natin ay white, para madali natin sila ma-identify during the exam kung pakalat-kalat ba, kita na agad natin. Bawal po ang mga naka-short na maiksi ha. Okay. So jeans would be fine. Reminder po, katulad na banggit ko kanina, visit your school and then have a good rest before the exam. Para the next day, so wala tayong worries. Mahirap kasi yung nagmamadali. Parang pagod na pagod ka pagdating mo. Talagang blanco ka. Yes, talagang napakahalaga po na i-prepare natin ang ating mga sarili physically, mentally, even emotionally, sa pag-take po ng examination na ito. And that is really the key for us passing the civil service examination. Maraming salamat, Mr. Fambuena, for being here. At sigurado naman po ako na marami ang na-remind sa ano nga ba mga dapat gawin at ano nga ba yung kakailanganin po natin sa paparating na CSE PPT. So muli, maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Thank you. Napuno na naman tayo ng mga bagong kaalaman. Sa puntong ito, tatapusin muna natin ang makabuluhang talakayan para sa episode na ito. Maraming salamat sa ating mga panauhin, Dr. Glenn Rose Advincula, Director ng The Medical City Heart Failure Program, at Mr. Andres Fambuena, Supervising Human Resource Specialist ng Examination Services Division of CSE-NCR. Salamat din po kay Director 2 Attorney Rochelan Charity Acorda Adongay ng DOH-CCG para sa tulong sa ating programa. Siguradong bitbit natin ang mahalagang aral at inspirasyon mula sa kanilang mga ibinahagi. Huwag kalimutang manatiling nakatutok at makisabay sa ating mga susunod pang kwentuhan at talakayan. Para sa inyong mga puna at mungkahi, iscan lamang po ang QR code na naka-flash sa inyong mga screens. Ang inyong feedback ay mahalaga upang mas mapabuti pa natin ang mga susunod na episodes. Muli, ako po si Mark Anthony G. Malitan at ito ang Beyond the Desk
Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamanan ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago.